Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Ang pangalan ng batang ito ay Sato. Isa siyang ordinaryong estudyante, at nag-aaral din siya sa isang ordinaryong paaralan. Ngunit ang araw na ito ay hindi ordinaryo para sa kanya. Hindi maintindihan ni Sato kung bakit nasa banyo ng mga lalaki ang kanyang guro. Napagtanto nila na sira ang pinto at hindi mailak. Pinagalitan niya ito, nagtatanong kung bakit siya pumasok dito. Ngunit sinabi ni Sato, ito ang banyo ng mga lalaki. Nililinis pala ang banyo ng mga babae, kaya ang banyo ng mga lalaki ang ginamit niya, at agad niyang pinalaya si Sato, ngunit nakasarado ang pinto. Nakakatakot ito kay Sato, dahil nakakatakot siya. Siya pala ang sikat na istriktong guro ng paaralan. Kahit na ang mga basagulero na estudyante ay natatakot sa kanya, kaya tinawag siyang, demonyong guro. Iniisip ni Sato na papatayin niya siya. Bigla niyang narinig ang boses ng ibang estudyante na pumapasok sa banyo. Tulad ng iniisip niyang naligtas na siya, pinigilan niya si Sato, dahil ayaw niyang may makaalam nito. Ngunit malapit nang maabot ni Kana ang kanyang limitasyon, kaya sinabihan niya si Sato na dahan-dahang lumabas. Biglang may sumipa ng bola sa bintana. Nagulat ito kay Kana, dahilan para ma-flush niya ang lahat ng tubig. Sa awkward na sitwasyong ito, labis na nagalit si Kana, kaya gusto niyang burahin ang lahat ng alaala ni Sato. Bigla, niyakap niya si Kana. Kailangan din pala niyang pumunta sa banyo at hindi na niya ito mapigilan. Isang linggo na ang lumipas, ngunit hindi pa rin makalimutan ni Sato ang pangyayaring iyon. Nakaupo sa tabi ni Sato ang kanyang kaibigan na nagngangalang Suzuki, isang middle schooler na may mature na hitsura. Noong nagpaplano siyang mag-skip sa klase, bigla, nakasalubong ni Sato ang isa pang guro na nagngangalang Mayo. Kaya mabilis na nagtago si Sato sa opisina ng nurse. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya ulit si Kana. Napagtanto niyang nag-skip si Sato sa klase. Kaya nagsinungaling si Sato at sinabing napilay ang kanyang bukong-bukong. Lumalabas na masama rin ang pakiramdam ni Kana dahil sa masamang panahon. Ngunit walang tao sa opisina ng nurse, kaya pinakuha niya si Sato ng gamot. Gayunpaman, ang paraan ng paggamit ng gamot ay hindi tulad ng pag-inom ng normal na gamot. Dahil dito ay napahiya silang dalawa. Habang tinutulungan siya ni Sato sa paggamit ng gamot, biglang pumasok si Mayo. Nagulat silang dalawa, kaya mabilis na hinila ni Kana si Sato sa ilalim ng kumot para magtago. Pagkatapos makumpirmang okay na si Kana, lumabas si Mayo ng kwarto. Sa puntong ito, nagpapasalamat si Kana kay Sato sa pagtulong sa kanya. Kinabukasan, nilalamig din si Sato. Napagtanto ni Kana na naipasa niya ang kanyang sipon kay Sato, kaya nakaramdam siya ng pag-aalala. Ngunit napansin niyang nagkunwari si Sato na may pilay, na ikinagalit nito, kaya nagpasya siyang parusahan siya. Kinabukasan, muling nakasalubong ni Sato si Kana sa laundromat, na ikinagulat niya. Naabutan pala siya ng ulan. Iminungkahi ni Sato na ilagay niya ang kanyang mga damit sa dryer, na ikinagalit niya, dahil iyon lang ang damit na mayroon siya. Kaya nagpasya si Sato na hayaang isuot ni Kana ang kanyang damit pansamantala. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na makapagpahinga at matuyo ang kanyang mga damit. Biglang nagkaroon ng pagkulog at pagkidlat, na ikinatakot ni Kana, na nagpakapit kay Sato, na naging dahilan para mapahiya siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala ng kuryente ang laundromat, at huminto rin sa paggana ang dryer. Iniisip nila na baka sira ang pinagmumulan ng kuryente. Ngunit ang switch ng kuryente ay masyadong mataas, kaya sinabi ni Kana kay Sato na buhatin siya upang maabot ito. Habang kumpiyansa si Sato sa kanyang lakas, biglang, ang tunog ng kulog ay nagpagulat kay Kana, na nagpaatras kay Sato, at hindi niya sinasadyang makita ang mga bagay na hindi niya dapat, na naging dahilan para mahirapan si Sato na manatiling kalmado. Pagkatapos ay sinubukan nilang maghanap ng isa pang solusyon, habang si Sato ay nahihiya, hindi niya alam kung paano takasan ang sitwasyong ito. Kaya sinabi sa kanya ni Kana na umupo sa kanyang mga balikat sa halip. Ngunit naramdaman niyang may kung anong matigas na dumikit sa kanyang ulo, na ikinagalit niya upang tamaan si Sato. Sa puntong ito, bumalik na si Sato sa bahay ng kanyang ina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Kana dito. Inaya pala ng ina ni Sato si Kana na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Dahil magkaibigan sina Kana at ang ina ni Sato noong bata pa, madalas niyang tinutulungan ang nanay ni Sato. Habang nagulat si Sato, na ang isang taong nakakatakot gaya ni Kana ay maaaring mag-alaga, nagpasya si Kana na patunayan ang kanyang mga kasanayan sa pag-aalaga ng bata. Sa hindi inaasahan, napaiyak niya agad si Shio.
Palaging umiiyak si Shio sa tuwing lumalapit si Kana, na nagpapawala ng pag-asa kay Kana. Dahil patuloy siyang hinihikayat ng mga magulang ni Kana na magpakasal at magkaanak sa lalong madaling panahon, naisip ni Sato na si Kana ay mayroong mataas na pamantayan para sa isang kapareha. Biglang napagtanto ni Kana na ang kanyang pamantayan para sa isang kapareha ay tumutugma sa mga ugali ni Sato, kaya napahiya silang dalawa. Kaya nagpasya silang paliguan si Shio para maibsan ang mga kaasiwaan. Ngunit hindi ito nakakatulong kay Sato na huminahon, dahil naka-swimsuit si Kana, kaya kailangan niyang subukang manatiling maayos. Biglang hinila ni Shio ang strap ng swimsuit ni Kana, at hindi niya sinasadyang madulas si Shio, kaya agad nilang nahuli si Shio na magkasama. Accidentally, naghalikan sila sa isa't isa. Dahil dito ay napahiya silang dalawa. Nang gabing iyon, pinasalamatan ng ina ni Sato si Kana sa kanyang tulong, at sinabihan siyang magpakasal sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, iminungkahi ng ina ni Sato ang kanyang anak kay Kana. Alam na ang tipo ni Kana ay tulad ni Sato, kaya umalis si Kana sa kahihiyan. Ngunit hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa paghalik kay Sato. Bigla niyang nakita si Sato na naghahanda ng higaan para kay Shio, at nagkamali siya sa pag-iisip na gusto niya itong matulog sa kanya, na ikinagalit niya. Kinaumagahan, natuklasan ni Sato si Kana sa kanyang silid, na ikinagulat niya, dahil ang kanyang silid ay puno ng mga nakatagong laro at manga. Tinutulungan niya pala si Sato na maglinis, dahil pinakiusapan siya ng kanyang ina. Biglang pumasok din si Saki sa kwarto. Nakita niyang nakakatakot si Kana, kaya sinabihan niya si Kana na maging mas cute. Binigyan ni Saki si Kana ng isang baso ng alak, na mabilis na nagpalasing sa kanya. Nagsimulang mawala ng kontrol si Kana, at inilabas niya ang isang lumang photo album nila. Nagulat ito kay Sato, at naalala niyang nakilala niya si Kana noong bata pa siya. Ipinaliwanag ni Kana na isang batang lalaki ang nagbigay inspirasyon sa kanya upang maging isang guro. Naalala ni Kana ang kanyang oras bago ang graduation, napagtanto na hindi siya nababagay sa pagtuturo, dahil hindi siya marunong makipag-usap ng maayos sa mga bata. Bigla siyang nakakita ng isang batang lalaki na papunta sa ilog, kaya kinailangang tumalon at sundan siya ni Kana. Pagkatapos, iniuwi siya ni Kana para maligo. Pinagalitan siya ni Kana sa pagiging walang ingat lalo na't taglamig. Gusto pala niyang lumaki ng mas mabilis, dahil nabalitaan niya na ang pagligo sa ilog ay magpapatanda sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Kana na hindi ito magiging matanda. Biglang napagtanto ni Kana na nakakausap niya ang mga bata. Nakita niya ang inosenteng ngiti ni Sato, kaya nagpasya siyang maging guro. Sa sandaling ito, nagpapasalamat si Kana sa bata, dahil siya ang nag-udyok sa kanya na ituloy ang pagtuturo. Samantala, iniisip ni Sato na ito ay isang sumpa para sa mga mag-aaral, dahil kilala siya bilang demonyong guro, kaya napagtanto niya na kasalanan niya ang lahat. Gayunpaman, hindi alam ni Kana ang pangalan ng batang lalaki mula sa kanyang nakaraan, kaya sinabi sa kanya ng ina ni Sato. Nang malaman ni Kana na ang bata ay si Sato, agad niya itong niyakap, dahil noon pa man ay gusto na niya itong muling makita para magpasalamat. Pagkatapos, iminungkahi ni Saki na maging nobya ni Sato si Kana, na nagpahiya kay Kana. Mabilis siyang lumabas ng kwarto para bigyan sila ng privacy. Habang lasing pa si Kana, kumapit siya kay Sato. Bigla, napansin niya ang isang romance manga sa koleksyon ni Sato, at iminungkahi niya na gumawa si Sato ng isang bagay na romantiko sa kanya, na nagpapahiya kay Sato, ngunit napagtanto niyang masyadong lasing si Kana. Biglang pumasok si Shio sa kwarto. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Kana na pakawalan si Sato, at iginiit niyang halikan siya nito. Habang hahalikan na siya ni Sato, naalala niyang guro at estudyante sila, at nag-aalala siyang maaaring makaapekto ito sa career ni Kana, pero agad siyang hinalikan ni Kana. Dahil dito, nakaramdam ng awkward si Sato. Biglang pumasok sa kwarto ang kanyang ina. Sa palagay niya ay napakahusay na ng kanilang pag-unlad, na lalong nagpahiya kay Sato, kaya nagpasya siyang iuwi si Kana. Kinaumagahan, nakita ni Sato si Kana sa paaralan. Sa hindi inaasahan, si Kana ay naging isang demonyong guro, na ikinagulat ni Sato. Napagtanto niya na nakalimutan na ni Kana ang lahat mula sa nakaraang araw. Nakakaramdam din pala ng hiya si Kana. Kinaumagahan, may planong beach trip ang pamilya ni Sato, ngunit nalilito si Sato, kung bakit nandoon din si Kana. Samantala, mukhang natutuwa si Kana. Inimbitahan pala ng ina ni Sato si Kana na sumama sa kanila, sa paniniwalang malapit ng maging asawa ni Sato si Kana. Ngunit nararamdaman ni Sato na hindi ito mangyayari.
Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang ina, gusto ka ni Kana, na ikinagulat ni Sato. Kaya umalis ang kanyang ina para bigyan sila ng pribadong oras. Biglang niyaya ni Kana si Sato na lumangoy sa karagatan. Nakahanap sila ng isang magandang lugar, ngunit medyo awkward pa rin ang pakiramdam ni Sato. Bigla, hiniling ni Kana sa kanya na maglagay ng sunscreen para sa kanya, na ikinahiya ni Sato. Kaya tinanong ni Sato kung gusto niya siya. Sinagot ni Kana, talagang mahal kita, na mas lalo silang napahiya. Ngunit sinabihan siya ni Kana na magpanggap na hindi niya alam hanggang sa makatapos siya. Habang si Sato ay nabigla pa rin, dahil gusto siya ni Kana, bigla, na-cramp si Kana, kaya mabilis siyang iniligtas ni Sato. Gayunpaman, natuklasan nila na ang lugar ay may makamandag na sea snake, na ikinabahala ni Kana, dahil iniisip niyang baka siya ay nakagat. Gayunpaman, ayaw niyang mamatay ng ganoon kaaga, dahil hindi pa niya naririnig ang totoong nararamdaman ni Sato. Kaya't nagpa siya siyang sipsipin ang lason para sa kanya. Nang malaman niyang nakagat si Kana ng ahas sa kanyang puwitan, ikinahiya nito si Sato, ngunit kailangan pa rin niyang alisin ang lason. Sa hindi inaasahan, ito ay naging sanhi ng pagkahimatay ni Kana, kaya kinailangang tumawag ng ambulansya si Sato. Sa puntong ito, okay na si Kana. Nang malaman ni Saki na maayos ang pag-unlad ng relasyon ni Sato at Kana, naging napakasaya niya. Kaya umalis siya, para bigyan sila ng higit na privacy. Sa puntong ito, nagpapasalamat si Kana kay Sato, dahil iniligtas niya siya. Pagkatapos, sabay silang dumalo sa isang kasal. Sabi ni Sato, pagkatapos ng graduation, babalik tayo rito, na ikinahihiya ni Kana, agad niyang hinampas si Sato. Kinabukasan, lumabas si Kana para kumain kasama si Mayo. Nagtanong siya tungkol sa relasyon ni Kana at Sato, na ikinahiya ni Kana, hindi niya alam kung paano sasagutin. Biglang tinawagan siya ni Sato, na labis na ikinatuwa ni Kana. Samantala, nalulungkot si Mayo. Lumalabas na gusto niya si Suzuki, ngunit hindi niya alam kung paano lalapit sa kanya. Kinaumagahan, nalaman ni Suzuki na nakikipag-date si Sato kay Kana, na ikinagulat niya. Ngunit sinabi ni Sato kay Suzuki na ilihim ito, at mula ngayon, si Suzuki ay kailangang kumain ng tanghalian ng mag-isa, dahil si Sato ay manananghalian kasama si Kana. Nagulat ito kay Suzuki, dahil walang sino man sa klase ang gustong makipag-usap sa kanya. Sobrang laki pala ni Suzuki kaya lahat ay takot sa kanya. Sinabihan ni Sato si Suzuki na maghanap ng kasintahan. Tapos noon, umalis na siya. Sa puntong ito, nakakaramdam si Suzuki ng kalungkutan. Biglang dumating si Mayo upang hanapin siya, at hiniling niya kay Suzuki na kumain ng tanghalian kasama niya. Ikinagulat niya ito, dahil hindi natatakot si Mayo sa kanya, ngunit sabi ni Mayo, siya ay isang guro, kaya kailangan niyang pangalagaan ang kanyang mga estudyante. Hinawakan nito si Suzuki, at pakiramdam niya ay isang diyosa si Mayo. Sa sandaling ito, nakita ni Mayo na kaakit-akit ang bento box ni Suzuki. Nang malaman niya na si Suzuki ang nagluluto para sa kanyang sarili, nagulat siya. Kaya iminungkahi niya na subukan nila ang pagkain ng isa't isa, na nakakahiya kay Suzuki, sa tingin niya ay nananaginip siya. Nang papakainin na siya ni Mayo, bigla siyang natapilok, at aksidenteng natanggal ni Suzuki ang kanyang palda. Ikinagulat niya ito. Pagkaraan, humingi ng tawad si Suzuki kay Mayo, at ibinigay niya rito ang kanyang jacket na pansamantalang isusuot. Ito ay lubos na ikinatutuwa ni Mayo, dahil ito ang nagpapalapit sa kanya kay Suzuki. Sa puntong ito, napansin ni Kana na hawak ni Mayo ang sweater ni Suzuki, kaya napahiya siya, ngunit ipinaliwanag ni Mayo na sinusubukan lang niyang kaibiganin si Suzuki. Napagtanto nito si Kana na may gusto sa kanya si Mayo. Bigla nilang nakita ang student ID card ni Suzuki. Habang si Suzuki ay nakasakay sa isang masikip na tren, hindi niya maintindihan kung bakit naroon si Mayo. Gusto pala nitong ibalik sa kanya ang student ID nito. Gayunpaman, ang tren ay napakasikip, na itinulak nito si Suzuki palapit kay Mayo. Biglang umandar ang tren, kaya napayakap si Mayo kay Suzuki, na ikinahiya nilang dalawa. Ngunit napansin ni Suzuki na maluwag ang butones ng shirt ni Mayo, kaya sinubukan niya itong takpan. Pagkatapos ay muling lumiko ang tren, dahilan upang aksidenteng maipit ni Suzuki si Mayo sa salamin na pinto. Hindi sila makagalaw, kaya mas lalo pang napahiya si Mayo. Samantala, sinubukang ayusin ni Suzuki ang botones ni Mayo, na labis na ikinatuwa niya. Sa puntong ito, pareho silang nahihiya. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Suzuki kay Mayo. Biglang dumating ang security para kausapin si Mayo,
dahil sa tingin ng officer ay hinaharas si Mayo. Kaya naman mabilis na sinabi ni Mayo na boyfriend niya si Suzuki, na lalong ikinahihiya niya. Gayunpaman, pinapayagan nito si Suzuki na maiwasan ang anumang problema. Kinaumagahan, bumibili ng pagkain si Suzuki, ngunit lahat ay nakatingin sa kanya, dahil mukhang nakakatakot si Suzuki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya dito si Mayo. Sa puntong ito, sabay na silang umuwi. Si Mayo pala ay bumili ng pagkain para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Sinabi ni Suzuki na bumili rin siya ng pagkain para sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae. Biglang nakita nilang umuulan. Sa kabutihang palad, ang mga nakababatang kapatid ni Suzuki ay nagdala ng mga payong para sa kanya, kaya sinabihan ni Suzuki si Mayo na umuwi kasama niya. Ito ang nagpahiya sa kanya. Habang masayang naglalaro ang mga nakababatang kapatid ni Suzuki, agad silang humingi ng regalo kay Suzuki. Samantala, ang kanyang nakababatang kapatid ay nabigyan ng laruang panda, kaya gusto rin ng nakababatang kapatid na babae ang laruang panda. Buti na lang at may panda toy din si Mayo, kaya ipinagpalit niya ito sa nakababatang kapatid na babae ni Suzuki. Aksidenteng natapon niya ang laruang isda sa dibdib ni Mayo, na ikinahiya niya. Ngunit hindi ito maalis ni Mayo dito, kaya mabilis na tumakbo si Mayo. Bago pa lumala ang sitwasyon, naiwan silang hindi naiintindihan ang nangyayari. Kinagabihan, lumabas si Mayo para kumain kasama sina Sato at Kana. Ngunit lasing na si Kana, kaya kinailangan siyang iuwi ni Sato. Pakiramdam ni Mayo ay napakaswerte ni Kana, dahil labis na inaalagaan siya ni Sato. Pero lasing na din si Mayo, at naalala niya, noong naghahanda siya para kumuha ng teacher's exam, pero na-stuck si Mayo sa traffic, kaya kailangan niyang tumakbo ng mabilis papunta sa paaralan. Hindi sinasadya, natumba si Mayo. Nang siya ay desperado, sa kabutihang palad, lumitaw si Suzuki. Nang malaman niyang may pagsusulit ng guro si Mayo, binuhat ni Suzuki si Mayo sa kanyang likuran at tumakbo papunta sa paaralan. Nagulat ito kay Mayo, dahil napakabilis na tumakbo ni Suzuki, at napagtanto niya na mabuting tao si Suzuki. Sa wakas, dumating na sila, kaya nagpasalamat si Mayo kay Suzuki. Pero sira ang sapatos niya, pagkatapos ay inayos naman ni Suzuki ang sapatos niya. Akala ni Mayo ay nagdudulot siya ng gulo para kay Suzuki, ngunit masaya pa rin itong ngumiti, at sinabi niya kay Mayo na hindi siya nagdudulot ng anumang problema para sa kanya. Agad nitong napaibig si Mayo kay Suzuki. Naramdaman niya ang sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Napagtanto ni Mayo na nine-love na siya sa kanya. Nang magising si Mayo, nakita niyang bitbit siya ni Suzuki pauwi, na ikinahiya niya. Nakiusap pala si Sato kay Suzuki na sunduin si Mayo. Ipinaalala nito sa kanya ang unang pagkakataon na nakilala niya si Suzuki, at napakainit ng pakiramdam niya, kaya nagpasalamat siya kay Suzuki. Kinaumagahan, may pista ang paaralan, kaya ipinakilala ni Mayo ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Seiya, kay Takashi. Miyembro siya ng student council. Biglang dumating ang kanyang guro, ang pangalan niya ay Hikari. Nakita niyang napaka-cute ni Mayo at Seiya, kaya na-curious si Hikari kung anong klaseng babae ang nagustuhan ni Takashi, na naging dahilan para walang magawa ang lahat sa babaeng ito. Pagkatapos, umuwi si Takashi. Habang iniisip niya kung paano pa siya lumaki, bigla niyang nakita si Hikari na nakahiga sa kwarto niya, na ikinagulat ni Takashi, at agad niya itong niyakap. Kapitbahay pala ni Hikari si Takashi, at childhood friend din niya ito, pero palaging tinatrato ni Hikari si Takashi na parang laruan. Bigla niyang napansin na nakatulog na pala si Hikari. Nakita ni Takashi na natanggal ang bra ni Hikari, kaya napahiya siya, ngunit mahigpit pa rin ang hawak ni Hikari kay Takashi, kaya hindi siya nakatakas. Gayunpaman, nagising si Hikari. Akala niya ay papagalitan siya, ngunit sinabi ni Hikari na nagugutom siya, kaya naghanap siya ng makakain. Naisip ni Takashi na hindi siya nakikita ni Hikari bilang isang may sapat na gulang. Napahiya din pala si Hikari. Sa puntong ito, sabay silang namili, na ikinagulat ni Takashi, dahil ang lugar ay isang tindahan ng damit pang babae. Gusto pala ni Hikari na tulungan siya ni Takashi na pumili ng damit panloob, na nagpahiya kay Takashi. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya random na pumili si Takashi ng isang set ng damit panloob para kay Hikari, na nagpahiya kay Hikari, dahil ang kanyang napili ay medyo nakakapukaw. Akala niya ay sinusubukan siya ni Takashi, kaya nagpasya siyang isuot ito, ngunit sa hindi inaasahan ay nakaramdam siya ng hiya. Biglang hinila ni Takashi si Hikari para tumakbo, dahil tinutokso siya ng lahat, kaya ayaw niyang manatili doon. Sa puntong ito,
Napagtanto ni Takashi, hindi pa pala tapos magpalit si Hikari. Pagkatapos noon, pumasok sila sa isang kafe, ngunit napansin ni Takashi na galit pa rin si Hikari sa kanya, kaya nag-alala siya. Gayunpaman, hindi nagalit si Hikari sa kanya, at inamin niya na matured na si Takashi, na labis na ikinatuwa ni Takashi, at naalala niya ang cute na ekspresyon ni Hikari. Ito ang nagpaibig sa kanya. Bigla niyang pinaghalo ang lahat ng inumin, na naging dahilan upang kinwestiyon ni Takashi ang kanyang maturity. Kinaumagahan, nagkaroon ng outdoor class si Takashi. Bigla ding dumating si Hikari, na ikinagulat niya, dahil naalala niya ang nangyari kahapon. Biglang natapilok si Takashi. Agad naman siyang sinalo ni Hikari, dahilan para mahulog sila sa ilog. Sa puntong ito, sila ay natigil ng magkasama sa isang kuweba. Naramdaman ni Takashi na kasalanan niya ito. Bigla siyang nahimatay, na ikinabahala ni Hikari. Nanlamig pala si Takashi, ngunit walang apoy dito, kaya nagpa siya si Hikari na gamitin ang kanyang katawan para magpainit sa kanya, na nagpainit sa pakiramdam ni Takashi. Biglang nakaramdam ng uhaw si Takashi, kaya naman agad na pumunta si Hikari para kumuha ng tubig para sa kanya, na ikinahihiya niya. Sa wakas, maayos na ang pakiramdam ni Takashi, na nagpagaan ng pakiramdam ni Hikari. Napagtanto ni Takashi na may nararamdaman din si Hikari para sa kanya, ngunit hindi pa niya ito inaamin, dahil palagi siyang binubuli ni Hikari. Gayunpaman, sa tuwing nagkakasakit siya, napakamalasakit niya kay Takashi. Kaya sinabi niya kay Hikari, "Mahal kita," na ikinahiya niya, ngunit nagpatuloy si Takashi sa pagtulog. Sa puntong ito, may pista ang paaralan, kaya maraming estudyante sa paligid, habang si Suzuki naman ay nakaramdam ng awkward, dahil kasama niya si Mayo. Inimbitahan pala ni Mayo si Suzuki na dumalo sa festival kasama niya, kaya nagsuot siya ng uniforme ng estudyante, upang maiwasan ang pagkilala sa kanya ng mga tao bilang isang guro. Iniisip ni Suzuki na napaka-cute niya. Bigla silang bumangga kay Hikari. Nagbalat kayo siya bilang pulis, at agad niyang inaresto si Mayo, dahil matanda na si Mayo pero naka-uniforme pang estudyante. Napagtanto ni Hikari na gusto ni Mayo si Suzuki, kaya ikinulong niya sila sa isang silid, para bigyan sila ng pribadong espasyo. Sa sandaling ito, agad na hinanap ni Suzuki ang mga susi para mabuksan ang pinto. Nakakaramdam na pala siya ng hiya, dahil nag-iisa lang siya kasama si Mayo. Bigla siyang nagulat at nabitawan ang susi, na naging dahilan ng pagkadulas ng bra ni Mayo, na ikinabigla naman ni Suzuki kaya agad niyang hinanap ang susi. Nahulog pala ang susi sa underwear ni Mayo, pero nakaposas ang mga kamay ni Mayo, kaya hiniling niya kay Suzuki na tulungan siyang ilabas ang susi. Ito ay nagpahiya sa kanya, ngunit kailangan pa rin niyang gawin ito. Sa wakas, nagawa ni Suzuki na buksan ang posas para kay Mayo, kaya humingi siya ng tawad kay Mayo, dahil palagi siyang gumagawa ng gulo para sa kanya. Ngunit hindi nakita ni Mayo ang mga bagay na ginawa niya bilang problema, at sinabi niya, "Mahal kita." Dahil dito ay napahiya silang dalawa, kaya agad na tumakbo si Mayo, habang si Suzuki ay hindi alam kung paano haharapin ang nararamdaman sa pagitan ng isang guro at isang estudyante, ngunit lahat ng tao sa paligid ay nakakaramdam din tulad sa kanya. Sa sandaling ito, sinabi ni Mayo kina Takashi at Seiya na suriin ang lugar ng lumang paaralan. Ito ang nagpa-excite kay Takashi. Akala ni Seiya ay napakalalaki niya, habang si Hikari naman ay nagseselos, dahil dati ay takot naman sa multo si Takashi. Kaya napagdesisyonan niyang ipagpatuloy ang takot sa kanila. Ipapamukha niya kay Takashi ang takot niyang mukha sa harap ni Seiya. Bigla, natapilok si Hikari at nahulog sa isang butas. Nagulat ito kay Takashi, dahil nakita nila siya dito. Hindi nila naiintindihan kung ano ang ginagawa niya rito, kaya sinabi niya na plano niyang takutin si Takashi. Napagtanto niyang nagseselos si Hikari, ngunit si Hikari ay natigil, kaya't naghanap sila ng makakatulong. Bigla niyang hinila ang binti ni Takashi. Aksidenteng naging dahilan ng pagkahulog ni Takashi. Buti na lang at maayos lang siya, kaya naghanap siya ng paraan para makuha si Hikari. Habang si Hikari naman ay nakakaramdam ng hiya, dahil naipit siya at kailangan niyang gumamit ng palikuran. Habang hinanap ni Seiya si Suzuki para tulungan sila, ngunit hindi na niya ito napigilan. Sa wakas, nagawa nilang iligtas si Hikari, ngunit nag-alala siya, dahil alam niyang nakita ni Takashi ang lahat. Kaya naisip ni Hikari na hindi na siya gusto ni Takashi. Lumalabas na nahihiya din pala siya. Noong gabing iyon, natapos na nilang iset up ang haunted house para puntahan ng lahat. Biglang inihayag ni Seiya na may lumitaw na oso. May nakasuot pala ng bear costume at nagdudulot ng gulo sa mga magkapareha,
kaya naging napakagulo ng festival, dahil lahat ay naghahabol sa taong nakakostume ng oso. Si Hikari pala ang nakasuot ng bear costume. Naiinggit siya sa mga magkapareha, dahil akala niya ay tumigil na si Takashi sa pagkagusto sa kanya. Biglang dumating si Takashi, na ikinagulat niya. Nakilala pala ni Takashi ang taong nakakostume ng oso bilang si Hikari, dahil palagi silang nasa tabi ng isa't isa. Pinagalitan niya si Takashi dahil sa pag-abanda na sa kanya. Biglang may narinig silang paparating, kaya hinila ni Hikari si Takashi papasok sa isang kwarto. Hindi niya inaasahan na mapunta siya sa loob ng kanyang costume na oso. Hindi niya alam kung paano lalabas. Dahil dito ay napahiya si Hikari. Sa wakas, nakalabas si Takashi, at natagpuan sila ni Seiya. Biglang hinawakan ni Hikari ang kamay ni Takashi at sinabi, "Sa iyo lang ako." Napagtanto niyang ipinagtapat ni Hikari ang kanyang nararamdaman sa kanya, na labis na ikinatuwa niya. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Suzuki ang damdamin ni Mayo. Bagamat sa kasalukuyan ay wala siyang pera, nangako siyang susubukan niya ang kanyang makakaya at sinabing, magpapakasal tayo sa hinaharap. Dahil dito ay nahiya at nahimatay si Mayo. Kinaumagahan, sinabi ni Suzuki kung paano siya nakipag-date sa kanyang guro kay Tanaka. Nagulat ito sa kanya, maging sina Sato at Takashi ay nakikipag-date sa kanilang mga guro, na ikinabigla niya. Kaya napagdesisyonan din ni Tanaka na humanap ng kapareha bago ang graduation, at magkasama silang magde-date bilang isang grupo. Lumalabas na ang restaurant kung saan siya nagtatrabaho ng part-time ay walang mga babae, at hindi niya nakakausap ang mga babaeng estudyante sa paaralan. Bigla, aksidenteng nabangga ni Tanaka ang isang guro. Nabasa siya nito, kaya naghanap agad si Tanaka ng ibang damit na papalitan niya. Napagtanto ni Tanaka na siya si Chizuru. Siya ang guro sa infirmary, at napakalamig niyang tao. Kaya't ibinigay niya sa kanya ang kanyang extrang jacket, ngunit hindi siya nagsalita, na ikinabahala ni Tanaka. Biglang hinubad ni Chizuru ang jacket niya, na ikinagulat niya, kaya gusto niyang umalis. Sa hindi inaasahan, nadulas si Tanaka, dahilan para mapunta siya sa ibabaw ni Chizuru. Napagtanto niyang na-spray ng kanyang bukong-bukong, ngunit hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ni Chizuru, na ikinamangha ni Tanaka, at nakita niya ang katawan ni Chizuru, na naging dahilan upang ang kanyang ilong ay dumugo at nahimatay. Pagkatapos, agad na humingi ng tawad si Tanaka kay Chizuru, ngunit nakita niyang hindi pa rin galit si Chizuru. Habang sinusubukan niyang gamutin ang pinsala ni Tanaka, nakaramdam siya ng hiya at umalis. Pagkatapos noon, nagtapat siya kay Hikari. Lumalabas na gusto lang pala niyang mapalapit sa mga estudyante niya, ngunit sinabi ni Hikari na walang makakaunawa sa kanyang iniisip, kung hindi niya ipinahayag ang kanyang damdamin sa panlabas. Nakatulong ito kay Chizuru na maunawaan. Sa puntong ito, sumapit na ang Pasko, kaya nagde-date ang magkapareha. Ngunit hindi maintindihan ni Tanaka, kung bakit nandito si Chizuru. Ito ay lumabas na gusto niyang matuto ng higit patungkol sa kanyang mga mag-aaral, kaya gusto niyang i-record ang pinakamaliit na sandali. Dahil alam niyang nag-iisa si Tanaka, pinili siya ni Chizuru. Ngunit gusto rin ni Tanaka na malaman ang higit patungkol kay Chizuru, kaya hinayaan niya itong manood ng mga video ng kanyang sarili. Taon-taon pala ay nire-record niya ang kanyang mga Christmas moments. Napagtanto ni Tanaka na siya ay labis na nag-iisa. Ngunit sinabi ni Chizuru na masayang-masaya siya sa taong ito, na nagpahiya kay Tanaka, dahil naisip niyang may nararamdaman si Chizuru para sa kanya. Hindi sinasadya, nakita ni Tanaka ang damit na panloob ni Chizuru. Nagulat siya dito, dahilan para malaglag niya ang cake. Sa kabutihang palad, nakuha niya ang cake, ngunit nabasa ang pantalon ni Chizuru. Kaya ibinigay sa kanya ni Tanaka ang kanyang pantalon na isusuot sa bahay. Bigla niyang niregaluhan si Tanaka, na ikinatuwa niya, kaya naman binigyan din niya ng regalo si Chizuru. Napagtanto niyang isa itong teddy bear, kaya isinulat ni Chizuru ang kanyang pangalan sa teddy bear. Sa puntong ito, napagtanto ni Tanaka na marami siyang natutunan tungkol kay Chizuru. Nang tignan niya ang ibinigay sa kanya ni Chizuru, sa hindi inaasahan, ito ay isang pares ng underwear. Lumalabas na maling regalo pala ang naibigay ni Chizuru. Sa puntong ito, naglakbay si Tanaka kasama si Chizuru, na hindi siya makapaniwala. Napag-alaman na kanina, si Tanaka ay nag-shopping kasama si Chizuru, at tumulong sa pagdala ng kanyang mga gamit, kaya gusto niya itong pasalamatan. Iyon ang dahilan kung bakit nagpa siya si Chizuru na sumali sa isang lottery. Kaya naman, makakasama niya si Tanaka sa pamamasyal. Nagulat si Tanaka, si Chizuru ay talagang nanalo, na hindi siya makapaniwala. Sa puntong ito,
Hindi maintindihan ni Tanaka kung bakit gustong sumama sa kanya ni Chizuru, kaya naisip niyang gusto siya ni Chizuru. Biglang dinala ni Chizuru si Tanaka sa isang beach, na ikinagulat niya, dahil nakapaghanda na siya ng swimwear. Ngunit nakita ni Tanaka ang karatula na may babala, kaya sinisi ni Chizuru ang sarili sa hindi pagsuri ng mabuti. Sinabi sa kanya ni Tanaka na maaari pa silang mamasyal sa ibang lugar. Biglang nadulas si Chizuru at nahulog sa dagat, dahilan para matanggal ang kanyang underwear. Ngunit agad na tumalon si Tanaka upang tulungan siya, na nagpahiya kay Chizuru. Pagsapit ng hapon, natuyo na ang kanilang mga damit. Napansin ni Tanaka na gumawa si Chizuru ng listahan ng mga masasayang aktibidad sa lugar na ito para sa kanya. Naisip niya pala na baka magsawa si Tanaka na kasama siya, kaya gusto niyang makasigurado na masaya ito. Nagulat ito, kaya sinabi niya, "Masaya talaga akong kasama ka." Nakita niya ang ngiti ni Chizuru na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa pagsasama. Sa puntong ito, naramdaman ni Tanaka na na-inlove siya kay Chizuru. Ang huling aktibidad ng araw ay ang magkasama silang mag-stargaze. Biglang umulan, kaya dinala ni Tanaka si Chizuru sa isang kuweba. Habang nadidismaya si Chizuru, napagtanto niyang nilalamig si Tanaka, kaya niyakap niya ito. Hindi sinasadya, nahulog sila. Dahil dito ay nakita ni Tanaka ang underwear ni Chizuru, na nagpahiya sa kanya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Chizuru na tumigil na ang ulan. Biglang sumikat ang liwanag ng buwan sa kuweba, na nagpaganda sa loob ng kuweba. Napagtanto ni Tanaka na gusto ni Chizuru na maging mas malapit sa kanyang mga estudyante, at hindi niya sinasadyang nasabi, na in love ako sa iyo. Dahil dito ay napahiya siya, ngunit napakasaya ni Chizuru, dahil mahal siya ng kanyang estudyante. Napagtanto ni Tanaka na nakita niya lamang siya bilang isang mag-aaral, kaya nawalan ng pag-asa si Tanaka. Sa puntong ito, dumating ang araw ng mga puso. Habang si Tanaka ay hindi nakatanggap ng anumang mga regalo, nakita niya si Takashi na tumanggap ng tsokolate mula kay Hikari, na nagdulot sa kanya ng paninibugho. Kaya gusto rin niyang may magbigay sa kanya ng tsokolate, ngunit patuloy siyang umaasa. Pagsapit ng gabi, walang nagbigay sa kanya ng tsokolate, kaya nawalan siya ng pag-asa. Nang uuwi na sana siya, nakakita si Tanaka ng snowstorm sa labas, kaya kailangan niyang magmadaling umuwi. Bigla, nakita ni Tanaka si Chizuru na bumagsak, kaya tinulungan niya ito papunta sa infirmary. Pagkatapos noon, binuksan nila ang heater para magpainit, ngunit nakaramdam pa rin ng lamig si Chizuru, kaya hinubad niya ang kanyang damit. Biglang napansin ni Tanaka na may tinatago siyang regalo. Akala niya ay hindi para sa kanya ang regalong ito, at nakita niyang nilalamig si Chizuru, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin, wala man lang siyang tsokolate na iaalok sa kanya. Kaya sinabihan siya ni Tanaka na kainin ang tsokolate, na kailangan niyang magpainit, pero ayaw pa rin niyang kainin. Sa hindi inaasahan, nasira ang tsokolate dahil sa sobrang init. Itong tsokolate pala ang balak niyang ibigay kay Tanaka. Ito ang nagpasaya sa kanya, dahil hindi niya akalain na bibigyan siya ni Chizuru ng tsokolate. Napagtanto ni Tanaka na malapit na siyang magtapos, at wala na siyang mahabang oras na natitira, kaya nagpa siyang magtapat kay Chizuru at sinabing, "Pakiusap sumama ka sa akin." Sa hindi inaasahan, tinanggihan siya ni Chizuru, na ikinalito ni Tanaka. Napagtanto niyang nabigo ang kanyang pag-amin. Si Chizuru pala ay tahimik na naghihintay sa araw ng pagtatapos. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagtatapos. Habang si Tanaka ay nagbibigay ng kanyang talumpati, wala pa rin siyang pag-asa, dahil siya ay tinanggihan ni Chizuru. Pagkatapos, nagtipon ng grupo ng mga lalaki. Iminungkahi ni Sato na mag-organisa sila ng isang paglalakbay sa Tagsibol, ngunit hindi maintindihan ni Tanaka kung bakit nagtitipon din ang mga guro sa kanyang bahay. Hindi maintindihan ni Tanaka ang iniisip ni Chizuru, nang dumating siya sa bahay ng taong tinanggihan niya. Biglang nabuhusan ng harina si Chizuru, kaya sinabihan nila si Tanaka na ipahiram sa kanya ang kanyang jacket. Sa hindi inaasahan, binati siya ni Chizuru sa kanyang pagtatapos, at sinabi niyang hindi na siya ang kanyang guro. Ito ang nagpaisip sa kanya na nakita siya ni Chizuru bilang isang estranghero, kaya galit siyang lumabas. Napagtanto ni Chizuru na huli na niyang ipinahayag ang kanyang damdamin. Bigla niyang nakita ang litrato nilang dalawa na magkasama. Nang hindi sinasadya, natapilok siya habang nagpapalit ng damit. Nagdulot ito ng pagkabuhol-buhol ng fishing line at hindi na siya makalabas. Habang natatakot si Chizuru na baka may makakita sa kanya, sa kabutihang palad, dumating si Tanaka sa tamang oras upang tulungan siya. Biglang niyakap ni Chizuru si Tanaka.
Lumalabas na matagal na niyang hinihintay si Tanaka na hindi na bilang isang mag-aaral. Sinabi ni Chizuru, gusto kitang i-date, na ikinagulat ni Tanaka. Napaghandaan na pala niya ang isang sulat sa kahon ng tsokolate, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ibigay ito kay Tanaka. Ito ay nagpasaya sa kanya, kaya nagpasya siyang pumunta sa outing kasama ang lahat, na labis na ikinatuwa ni Chizuru. Sa wakas, nakapaglakbay na sila ng magkasama. Excited talaga ang lahat, pero pagdating nila sa hotel, ipinaalam sa kanila ng receptionist na hindi pa sila nagpa-reserve. Nagulat ito kay Kana, dahil naalala niya na siya ang nagpa-reserba. Sa kabutihang palad, ang hotel ay mayroon pa ring 2 silid na magagamit. Sinabi ni Hikari na pupunta sila ni Takashi sa Cafe Manga, dahil doon, maaari silang maglaro buong magdamag. Samantala, hahanap ng isa pang hotel sina Chizuru at Tanaka. Nakapag-book na pala si Chizuru ng Stargazing Hotel. Nagulat ito kay Tanaka. Nakita ni Tanaka ang cute ng ngiti ni Chizuru, na ikinatuwa niya, dahil hindi niya akalain na makakahanap siya ng ganoong ka-cute na girlfriend, at magsasama sila ngayong gabi. Pero nakaramdam siya ng kaba, dahil wala pa siyang karanasan sa pag-arte bilang lalaki. Hindi niya inaasahan na ang hotel na nabook ni Chizuru ay isang love hotel. Habang si Hikari ay masayang naglalaro, gusto lang ni Takashi na matulog, kaya napahiya si Hikari, dahil akala niya ay sinusubukang kumilos ni Takashi na parang lalaki, kaya tumakbo siya para maligo. Samantala, nahihiya si Tanaka, dahil ito ang unang pagkakataon niya sa isang love hotel. Napagtanto ni Chizuru na ang stargazing view sa hotel na ito, ay talagang isang 3D projection. Kaya naramdaman niyang niloko siya. Nakita ni Tanaka ang dismayadong mukha ni Chizuru, kaya humingi siya ng tawad, dahil naisip niya na ito ay dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan, na nagpahiya din kay Chizuru. Samantala, katatapos lang mag-shower ni Kana. Pakiramdam niya ay komportable siyang maligo dito. Bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay mula sa kwarto ni Mayo, na ikinagulat nila, dahil hindi nila inaasahan na ganoon kabilis ang pag-usad ni na Suzuki at Mayo. Lumalabas na nagpapamasahe lang pala si Suzuki kay Mayo, kaya't hindi na makapigil si Sato, at hinalikan niya si Kana. Kinaumagahan, tuwang-tuwa ang lahat, dahil napakasaya ng kanilang graduation trip. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.